Cereales. Apostol San Pedro, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pinagbabawal sa langit, at ipinahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Pedro, Ipanalangin mo kami. Apostol San Andres. Siya ay tinatawag sa simbahang silangang ortodokso na Protoknetos o ang unang tinawag. Ayon sa mga ebanghelyo, ay isa sa mga 12 apostol ni Jesus at kapatid ni San Pedro. Sinasabing namatay si San Andres dahil sa pagkakapako sa krus na hugis etis. Patron si San Andres ng mga bansang Ekosya at Gresya. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. para nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Ipanalangin mo kami. Apostol Santiago Mayor. Santiago ang nakatatanda o Santiago na matanda ay isang santo ko ng Roma Katoliko na naging isa sa mga unang 12 mga alagad ni Jesus. Kilala siya bilang Santiago, ang mas dakila, at Santiago, anak ni Zebedeo. Siya ang unang namatay bilang martir noong nasa Jerusalem. Siya ay tinawag na Santiago, ang mas dakila, upang itangis siya mula kay Santiago, anak ni Alfeo, na kilala rin bilang si Santiago, ang kaunti. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santiago Mayor, Ipanalangin mo kami. Apostol San Felipe. Kilala bilang Felipe ng Betsaida, isang santo ng Romano Katoliko na naging isa sa mga unang 12 mga alagad ni Jesus ayon sa Bagong Tipan. Si Apostol San Felipe ang humikayat kina Daniel na nakilala rin bilang Bartolome para malapit at maging isa sa 12 apostol ni Kristo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Felipe. Ipanalangin mo kami. Apostol San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad ni Jesus.
Kaibigan ni San Felipe si San Bartolome. Ayon sa tradisyon, ipinahayag niya ang mabuting balita sa Ethiopia, India, Persia at Armenia, kung saan siya pinatay sa pamamagitan ng pagpupugot ng kanyang ulo. Walang ibang alagad ang nagpahayag ng paniniwala kay Jesus sa unang pagtatakbo ng gaya kay San Bartolome. Si San Bartolome ay isang santo ng Romano Katoliko na naging kasama sa 12 alagad ni Jesus. Siya ang kaibigang hinikayat ni Felipe ng Bethsaida para maging isa rin sa mga orihinal na alagad ni Jesucristo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Bartolome. Ipanalangin mo kami. Apostol Santo Tomas, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga anak, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Menor. Si Santiago el Menor ay pinanganak sa Cesarea. Si Rin ay isa sa 12 orihinal na apostol na pumitigil sa Kristo. Dalawa ang nagnakot sa mga piniling apostoles ni Jesus. At upang malagyan ng pagkakakilala ang dalawa, si Santiago, anak ni Zebedeo, ay kinilala bilang Santiago Yor o Matanda, habang si Santiago, anak ni Alfeo o Cleopas, ay kinilala bilang Santiago el Menor, isa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Santiago et Menor, Ipanalangin mo kami. Apostol San Mateo. Isinilang siya sa Capernaum, nakaupo siya sa paningilan ng pawis nang siya ay tinawag ni Kristo upang sumunod sa kanya. Siya ay itinuturing isa sa mga sumulat ng mga salaysay sa Ebanghelyo. Ipinarangal niya ang mabuting balita sa Judea at Ethiopia at namatay siya bilang martir. Kilala rin siya bilang ang dating si Levi, anak ni Alfeo, ang taong nagpakpak ang kanyang sagisag bilang ebanghelista. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Mateo. Ipanalangin mo kami. Apostol San Judas Tadeo. Sa simbahang Romano Katoliko, si Judas Tadeo ang pintakasing santo para sa mga bigong may layunin at kawalan ng pag-asa. Dahil sa mga suliranin, pinaparangalan din siyang simbahang apostolikong Armenyo. Sa gisag si San Judas Tadeo, ang isang pamalo, at karaniwan siyang nilalarawang may apoy na nakapaligid sa ulo bilang kinatawan ng kanyang pagiging naroroon noong araw ng Pentecostes. Kung kailan natanggap niya ang Espiritu Santo kasama ng iba pang mga apostol, kung minsan ginuguhit siyang may tangang palakon o katulad nito sapagkat namatay siya sa pamamagitan ng isa sa mga sandatang ito. Mayroon ding mga pagkakataon na ipinapakitang hawak niya ang isang aklat o nakabalumbong papel o kaya may tangan ng isang panukat ng isang anluwag. Ngunit malimit din siya ang ilalarawan sa mga dibuho ng mga hugis ni Jesus na nakadantay sa kanyang dibdib. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Apostol Judas Tadeo. Ipanalangin mo kami.
Apostol San Simon Makabayan. Simon na tinawag na Celote at isinalin sa ilang Bibliang Tagalog na Simon na Makabayan ay isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang Simon na Cananeo. Tinawag siya ni San Lucas bilang Simon ang mapagmalasaki. Nangangahulugan ng salitang Cananeo ng mapagmalasaki, masikap, masigasig, mabalasik, o panatiko. Isang taong nagpapakita ng marugdog na pananalig o pagtilingkod. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Simon Makabayan, Panalangin mo kami. Ang pagpinigyan kay Jesus. At ako, aniya lamang kay Jesus, na inutusan, pinagpapaghanda ang bilang na maglilinis ng daan na kanyang lalakaran. Ito ang ibibigyag kong tubig na sadyang totoo. Ngunit kung siya ipaparito, ang ibibigay sa tao'y grasyang tunay na saklolo. Sa ito'y maipahayag niyong bautistang nangusap, isang araw na may kagyat sa darating na Mesiyas, na ang nasa ay pabinyag. Si Jesus gani nakita, ngunit di nakilala ni Juan. Ang pinsan niya sa loob ay pinagsiyak kapag kara kapag lalun ng pakinggan niya ang wikang binitawan. Ako'y bininyagan mo, Juan. Dito nagpasyang tunay ang katoto niya pinsan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kabara ng sa una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpabinyag kay Juan Bautista, Maawa ka sa amin. Ang panunokso ng Diablo kay Jesus sa ilang La Temptasyon. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinukso ng Diablos sa ilang, Maawa ka sa amin. Ang unang himala ni Jesus sa kasalan sa Kana. Isang araw naman sila piniging sa isang boda, kasama ang birheng inang nagdakday, kapag karaka doon sa bayang Kana. Nang sila nga ay dumating, doon sa mahal na biging ay oras na ng pagkain, pinaloklok ng batang birhen at si Jesus ay kapiling. Sa karamihang totoo, nagsilalong mga tao. Kinulang ng alak dito kay hiyay magot-mago niyong buning desposado. Nang matanto ni Maria, nilihim ang anak niya bunsong giliw ko. Aniya, dito ay walang alak na mahihiya ang may boda. Ang isinagot ni Kristo ina nga ay aanhin ko. Mawawala kaya'y ano, sa akin 10 ay sa iyo ng kakulangang ganito. At hindi pa sumasapit ang oras na aking ibig, dito na nga ay aking nabati, na birheng inang panikit ang mga gawang matuwid. Tinawag na kapagkuha ng birheng inang bintiman ang nagsisilbi sa dulang, kanyang pinagbilinan ito ang siyang tinuran. Kayo ay sumunod sa anumang ipag-utos itong anak kong si Jesus, at inyong mapapanood karunungan niyang lubos. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong naghimala sa kasalan sa Kana. Maawa ka sa amin. Ang pagtuturo ni Jesus ng panalangin ng Ama namin. At sinabi ni Jesus, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinuruan kaming manalangin. Maawa ka sa amin. Ang pagpapagaling ni Jesus sa dalawang bulag. Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hindi po ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpagaling sa dalawang lalaking bulag, Maawa ka sa amin. Ang pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinala nila kay Jesus ang maliliit na bata upang maipon niya. Ngunit sinaway ng mga alagad ang nagdala sa mga bata. Subalit lubhang nagalit si Jesus nang makita ito. Sinabi niya sa kanila, "Pahintulutan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nilang nauukol ang paghahati ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos ng tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon sa anumang paraan." Nang makalong ni Jesus at maipatong ang kaniyang mga kamay sa mga bata, pinagpala niya sila. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapala ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpala sa mga bata, Maawa ka sa amin. Si Jesus at ang babaeng Samaritana sa balon ni Jacob. Nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit na ang magtanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bigyan mo ako ng inumin." Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi na maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana?" Sumagot si Jesus, "Kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay." Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong humingi sa tubig sa balon ni Jacob sa babaeng Samaritana. Maawa ka sa amin. Ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok ng Tabor. Isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita lang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagdingning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng tatlong tolda, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagbagong anyo sa bundok ng Tabor. Maawa ka sa amin. Ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng makasalanan. Nang oras na kumakain itong Panginoon natin, ay siya namang pagdating ni Magdalenang butihin, lumbay na walang kahambing. Kabagdaka ay lumuhod sa paanan nga ni Jesus.
luha sa matay na dagos, paay hinagkang tibobos at pinahira ng buhok, at kanyang binuksan pa, balsamerang mahalaga ng kay Jesus na makita. Pinatawad kapag daka ang sala ni Magdalena. Nang mangyari naman ito, agad na naog si Kristo sa Galilea tumubo, mga ngaral na totoo sa madlat maraming tao. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpatawag sa babaeng makasalanan, Maawa ka sa amin. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mahal na ina. Masakit man sa puso ng bawat isa, alam ni Jesus na kinakailangan niyang harapin ang kanyang misyon na nais sa kanya ng Diyos Ama. Kaya't sa yugtong ito, siya'y nagpaalam sa kanyang inang si Maria upang kanyang tugunin at harapin ang kanyang napipintong mapuot na pagpapakasakit upang matubos ang sala ng buong mundo na tutubusin niya ng kanyang buhay at banal na dugo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagpaalam sa kanyang ina, Maawa ka sa amin. Dokumento. Matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang malapit nang dumating sa pinto ng Jerusalem si Jesus, ay umibis din at sumakay namang tambing sa Humentilla ang turing. Dito nga ni natupad ang hula ni Isayas. Sinabit ipinasulat na sasakay ang Mesiyas sa isang hayop na hamak. Yaong iba'y nagsikuha ng palaspas at oliba. Ang iba naman ay inilatag kapag daka kay Jesus na poong Ama. Isa't isa'y umaawit ng Hosanna, Filio David at Benedictus Scrivenit Salamat. Aniya't sumapit ang mahal na anak ni David. Ang iginugtong pagsabi ay In nomine Domini. Iyo pong gamitin kami sa ngalan ng Iilaw ba kayo? at Diyos Ama mong kasi. Habang daay umaawit ng Hosanna, Filio David, tuwang hindi na maisip Oo, mamaya. pagpupuling walang Tatapusin ko na. pangit dito sa poong marikis. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, Parang- magpasawalang hanggan. Amen. Ano kayo ngayon O ah? Kristong maluwalhati Parang pumasok sa chubby kayo bayang ngayon, Jerusalem. Maawa ka Ah. sa amin. Nagulat nga lang ako bigla kayo nasa harapan ko eh. Ang paghuhugas ni Jesus Bira akong sa paa ng kanyang mga apostoles. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa Ay, na pa ako isip ni dito, hindi Judas, anak ni Simon Iscariote, Lumingon pa kayo ang sa akin, di ko na kayo pagkakalo kay pansin. Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Hindi. Kaya't nang nakahanda na ang lahat, tumindig si Late na ako Jesus at dumating tinubad ang kanyang panlabas na kasuotan. Nagbigkis siya ng tuwalya at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sa tagpong ito, itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo ay maghugasan ng mga paa, tanda ng ating kababaang loob. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong naghugas ng mga paa ng mga apostoles, Maawa ka sa amin. The Santa Cena, ang banal na hatulan. Sinasabi ko na sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinibigay sa kanila. At sinabi niya, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. At Malapat umangkos kasi eh. siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Labing Diyos, dalawang karakter, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila.
Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa katawan na Okay lang, ibinigay meron ako. para sa inyo. Ah, Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang sarong pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristo, kasama ng mga alagad sa huling hapunan. Maawa ka sa amin. Ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eucharistia. Samantalang sila'y kumakain, lumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat, kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad. Wika ni Jesus, kunin niyo at kanin ito, ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, kinuha ni Jesus ang kopa at nagwika ito, ang kalis ng aking dugo, dugo ng walang hanggang kasunduan. Inumin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Aabutin to ng Espiritu isang Santo. oras. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nagtatag ng banal na Eucharistia, Maawa ka sa amin. Ang paghalik at pagkakanulo kay Jesus ni Judas. Ito na ang lahat na si Judas ang nangunguna, tampalasan palamara, humahangos Dito ng kayo. pagkakita Mas maliit sa kayo. maestrong Dito kayo. buong ama. Ay ano'y Ah. malapit na si Ay, di nandun Judas sa nanay kay niya. Jesus. Bagabi Hindi ko na pa pagkaganto hindi na sinabi. Pen kay Retis. Aniya, sinong inyong kinikita? Ang Nung nagsimba ako ng mga ilo ay alas- si Jesus Nazareno. Ang sagot ni Oo, Jesucristo, ego sum. Ang hanapin niyo ako, Natulog. ang aniyay ako. Sa simbahan. Nang madalastas ni Judas, Nakatulog. Sang pagsagot na banayad, nilapitan niya Hindi ko na natapos yung bantay ko kasi nga, tumatawa gagawin parang kami. pusla. Ang sagot sa kanya ng buong sinta, katotokot, yaking sinta. Ang Tinuloy ko na lang tandaway yung bantay halik dun sa para sa akin na Paratan. makilala ng iyong mga kasama. Tuwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong ipinagkakanulo ni Judas Iscariote. Maawa ka sa amin. Kumusta na yung kamiyas nyo? Ganun pa din. Marami pa rin bunga. Ang pagdakip at paggapos kay Jesus ng mga Hudyo, santong gapos. Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? Ang binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga taba at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Ngunit nangyari lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas agad ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, meron magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong dinakip at iginapos, maawa ka sa amin. Ang pagpapahula kay Jesus. Ang kanyang pinaghawak ng isang tuyong kawayan, ang uling pinutungan ng tinik na likaw-likaw, kunwari ay hari-harian. Sa kayaong mga lilong Hudyo, tinanong kay Jesucristo, pinapanghuhula rito. Sa kanila ay sino-sino ang nagsipukpok sa ulo. Ano pa nga't inuulod itong ating Panginoon ng mga Hudyong buhong saka? Babatiin ninyong Ave Rex Judaeum. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong pinaghimurat, pinagpagula, Maawa ka sa amin.
ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. At sinabi sa kanila, isinasakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panununsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang ninyo sa kanya. Ngayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahagupit ko lamang siya, saka palalayain. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong walang awang ginapos at inampas sa haligi ng bato, Maawa ka sa amin. La Coronación de Espinas. Pagpapatong ng koronang tinig kay Jesus. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinig, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wikay, mabuhay ang hari ng mga Hudyo, at siya'y pinagsasampal. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong pinatungan ng koronang tinig, Maawa ka sa amin. Ang makintimang Jesus de la Pasencia. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kaunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol Anong number ang kahit ano nyo? nagupitan, Ay, dulo di na. hindi umiimik, di kaputok man. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Matimtimang Jesus, Maawa ka sa amin. Ang pagpapananaw kay Jesus, Ecce Homo. Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. Wika ni Pilato. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Senyor de Ecce Homo, Maawa ka sa amin. Ang paghatol ni Poncio Pilato kay Jesus. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-ika-12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, patayin.
Ipako sa krus, ipako. Ipako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong hinatulan ni Pilato, Maawa ka sa amin. Ang pagpapasal ni Jesus sa krus, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kinuha ng mga punong saserdote si Jesus at lumabas siya na napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan patungong Kalbaryo. Bagaman, hindi hayagang-hayagang binanggit sa kasulatan ang dahilang pinatnubayan ng mga taong debosyon na naghahayag na si Jesus ay nadapa ay maaaring basahin sa pagitan ng mga kataga. Ang tradisyonal na Via Crucis ay nagsasaad na si Jesus ay nadapa ng tatlong uri. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maawa ka sa amin. Ang pagkasalubong ni Jesus sa nagdadalamhati niyang ina. Sa pagtatagpo ni Jesus at Maria, ay nabunyag ang isang bagay na kahit sila ay hindi Sige. maipahayag sa salita. Meron din ako niyan. Sa buong buhay ni Jesus, Ganyan din yung ay inihanap ko. hintayin niya ang tagpong ito. At sa simula pa ng hula ni Simon, si Maria ay laging naghihintay at naghahanda para rito. At ngayon ay nagtagpo ang kanilang mga mata at agad nagsanib ang kanilang mga kaluluwa na puno ng lungkot at tigim ng kadalamhatian. Duwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. O Kristong nakasalubong ang kanyang namimighating ina. Maawa ka sa amin. Ang pagpapalit kay Jesus ng birang ni Santa Veronica. Dugong buhat sa ulong may koronang tinig ang dumadaloy sa mukha ni Jesus na walang pagod na buhat-buhat ang kahoy na krus. At sa matinding hirap at sakit na dadarama ni Jesus, hindi na napigil ni Veronica na lapitan at punasan ang banal na duguang mukha ni Jesus. At matapos punasan, ito'y nalarawan kaagad sa kanyang birang. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para Parang sa... sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong pinunasan ng birang ni Veronica. Maawa ka sa amin. Ang pagtulong kay Jesus ni Simon Sereneo sa pagpapasan ng krus. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Serene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapag sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong tinulungan ni Simon Sereneo sa pagbubuhat ng krus. Maawa ka sa amin.
paghuhubad ng damit kay Jesus. Ito rin kalbaryo naman, pinili ng mga hunghang kay Kristong pagpapakuan. Ang Golgota kung turingan ng mga Hebreyong tanan. Ay ano'y dumating na ang mananakop sa sala sa lupa nilang dalaga. Hinubiran kapag daka niyong mga palamara. At dito nang sa paghubad niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng antak sa di kawasang hirap sa pagpaknit niya sa sugat. Huli na naman na salang sugat niya sa katawan. Ang hapdi, ano lamang masahol ang inanitan. Ang dugo ay naglalapaw. Itong korderong marikit, walang kibot, walang imik. Nagbabatat, nagtitiis ng di mamagkanong sakit dahil sa taong bulisik. Sa mahubuang matapos itong ating poong Diyos ay ang mga pariseyos. Nagmanukalang tibobos ng ibang gawin kay Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para ng sa unang-una, ngayon, pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. O Kristong walang awang hinubaran ng iyong damit. Maawa Maawa ka sa amin. sa amin. Señor Jesus de las Peñas. Ito ay salitang Espanyol para sa katagang Lord of the Lands, kung saan magugunita sa imahe ang pagpapaubaya at pagtanggap ng Panginoong Hesukristo sa kanyang higit na pagpapakasakit. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan. Amen. o Kristong pinahirapan, maawa ka sa amin. Ang pagbabangon kay Jesus na ipinako sa krus. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. o Kristong ibinakong nakapako sa krus, Maawa ka sa amin. Jesus Crucificado. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin nila ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Crucificado. Maawa ka sa amin.
pagkapako kay Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Nuestro Padre Jesus de Calvario, mahal na Senyor. Ang wika nilang pag-ayo na kung hari kang tibobos, tunay na anak ng Diyos, magkalag ka at maghugos ng pagkapako sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus de Calvario, Maawa ka sa amin. Ang paghahabilin ni Jesus kay San Juan sa kanyang ina. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. o Kristong naghabilin kay San Juan at sa kanyang ina, Maawa ka sa amin. Jesus resusitado, ang pagtawag ni Jesus sa Diyos Ama. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalabot ang kanyang hininga. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus resusitado. Maawa ka sa amin. Ang pagkabayubay at pagkamatay ni Jesus sa krus. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos, sabi nila. Naroon din ang maraming babaeng nakatanaw mula sa malayo. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago, at si Jose at ang asawa ni Zebedeo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nabayubay at namatay sa banal na krus. Maawa ka sa amin. Ang pagkakahimlay ni Jesus sa bisig ng kanyang ina, Lapieta. Kinalong kapag karaka, si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis sabihin pa, at pagpuntong hininga ng kanyang kaluluwa. Pasyong Henesis.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong nakahimlay sa bisig ng iyong ina, Maawa ka sa amin. Ang pinagpakuang krus kay Jesus, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahon, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at pagpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na krus, Maawa ka sa amin. Ang paghahanda ng katawan ni Jesus sa paglilibing. Halos di ibig bitiwan ng inang may hapis lumbay ang sa anak niyang bangkay. Ninilay yaong madlang kahirapan. Laking sakit, hirap baga ng inang nangungulila. Binunot buntong hininga. At gayon din ang dalawa, si Juan at si Magdalena. Lumuhod na kapagkuwan ang dalawang mga banal. Iniabot nila ang bangkay, saka naman pinagdalhan sa kabaong nilagay. Tinakpan namang totoo ang bangay ni Hesukristo ng sabanas at sudaryo. Bangong hindi mamagkano saan man sila patungo. Anghelets sa kalangitan na naog at pumatnubay sa daang nilalakaran kanilang tinatangisan. Itong Diyos na maalam, marami na matpadla pa, babaeng nangagsisama, pawang may luha sa mata, lumbay na walang kapara sa puso at alaala. Doon din sa halamanan ng Getsemani, ang pangalang itong si Joseph na banal ay may nabiling baunan, di pa pinaglibingan. At ang buo niyang asa kaya binili ng una ay doon ilibing baga na kung siya'y mamatay na, ang kataway bangkay nila. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Kristong walang buhay na ililibing, Maawa ka sa amin. Sa siya ay ang lihim na alagad ng Panginoon. Sa kanya inihayag ni Jesus ang tunay na kahulugan ng muling ipinanganak o born again. Naghanda siya ng 100 libras ng panlagas sa banal na bangkay ni Jesus at kasama ang butihing Jose ng Arimatea at Juan Evangelista. Sila ang nagbaba sa bangkay ni Jesus mula sa krus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea. Nagsasaad na ang mayamang si San Jose ng Arimatea, ang nagmamay-ari ng yungi na pinaglibingan ng walang buhay na katawan ni Jesus. Siya rin ang nakiusap kay Pilato upang makuha ang katawan ni Jesus, upang mailibing ito agad-agad sa yungi na pagmamay-ari niya. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Jose ng Arimatea. Ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania,
kapatid ni Marta at Maria na taga Betania. Siya ay binuhay ni Jesus mula sa 4 na araw niyang pagkakalibing. At ang kapatid na ikatlo nila Marta at Maria na taga Betania na ang alay Lazaro. Minamahal na totoo ng Panginoong Hesukristo at tunay nitong katoto. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Lazaro, kapatid ni Maria at Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria Betania. At ito'y iyong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungguwento at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Sa lumang tradisyon ng simbahan na pinasimulan ng Papa San Gregorio Magno, ang Maria na kapatid ni na Lazaro at bata ng Betania, ang babaeng makasalanan at si Maria na taga Magdala ay iisa. Subalit makabagong talaan ng mga banal, sinasabing magkaiba sina Magdalena at si Mariang taga Betania. Siya ang Mariang nakikinig sa paanan ni Jesus sa halip na tumulong sa kanyang ate na si Marta sa paghahanda ng makakain. Sagisag niya ang lalagyan ng mira na ginamit upang ihanda ang katawan ni Jesus bago ito ilibing. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Betania, kapatid ni Lazaro at bata ng Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania, datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kaniya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Betania, si Santa Marta ay bahagi ng pamilyang itinuturing na pinakamalapit kay Jesus. Sa bawat tagpong kasama ni Marta sa Biblia, lagi siyang ipinakikitang abala sa kanyang mga obligasyon sa loob ng bahay, tulad ng pagluluto, paglilinis, at pananangis sa namatay na kapatid. Dahil dito, inilalarawan siya bilang babaeng may hawak na sisidlan ng mga pagkain at mga banga ng tubig. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Marta, kapatid ni Lazaro at Maria ng Betania. Ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista, isa sa mga kababaihang tagasunod ni Jesus, ina ni Juan Marco. Ang kanyang tahanay ang pinagdausan ng huling hapunan bago sumapit ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Binuksan niya ang kanyang tahanan upang maging kanlungan at bahay dalanginan ng mga sinaunang Kristiyano. Sinasabi din na kanyang tahanan na naog ang banal na Espiritu. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, ina ni San Marcos Evangelista. Ipanalangin mo kami. Santa Juana, esposa ni Cusa, at si Juana na asawa ni Cusa, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng nabanggit sa Biblia na katagapagtaguyod ng samahang binuo ni Jesus. Asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes, masasabing may maalawang buhay si Juana at maaaring isa sa mga malimit pagbigay sa mga alagad kung kaya siya'y nilalarawang
May hawak na lalagyan ng salapi. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman. Magpasawalang hanggan. Amen. Santa Juana, Esposa ni Cusa. Ipanalangin mo kami. Santa Maria Veronica, ang isang babae na may 12 taon nang inaangkasan na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay. At sino may walang makapagpapagaling sa kanya at ay lumapit sa kanyang likuran at hindi po ang laylayan ng kanyang damit at pagdakay naampat ang kanyang agas. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa." Ang pangalang Veronica ay buhat sa salitang Latin na Vera Icon. Ang tunay na larawan, tanda ng papel na kanyang ginampanan nang punasan niya ang mukha ni Jesus habang pinapasan nito ang krus. Ayon sa tradisyon, siya rin ang babaeng 12 taon nang dinudugo na humipos sa laylayan ng damit ni Jesus at kagyat na gumaling. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Veronica, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, at mayroon din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy nangangaroon kapwa si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago na bata at si Jose at si Salome. Si Santa Maria Jacobe ay ang ina ng mga apostol na sina San Judas Tadeo at Santiago el Menor. Dito sa huli niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa taguring Latin na Jacobi, na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sagisag niya ang walis na ginamit upang ihanda ang paglilibingan ni Jesus matapos itong mamatay sa bundok ng Kalbaryo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. kapara ng sa unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Jacobe, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, na magkagayoy lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hinihiling isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, "Ano ang ibig mo?" Sinabi niya sa kanya, "Ipag-utos man mo na itong aking 2 anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa, sa iyong kaharian." Ang una sa 3 Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na sina Santiago at San Juan. Hinihingi niya kay Jesus na paupuin ang kanyang 2 anak sa tabi nito habang nagahari na siya. Ang sagisag niya ay ang insenaryo, tanda ng kanyang isinuob sa libing ni Kristo. Marapat ding bigyang pansin ang mga korona na suot ng mga babaeng santa na tinatawag na diadema. Tanda ito ng kabanalan at pagtalima sa utos ng Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, at binili niya ang isang kayong lino at pagkababa sa kanya sa krus, ay ibinalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay. Si Santa Maria Magdalena ang isa sa pinakasikat at gayon din na may pinakakontrobersyal na persona ng Semana Santa. Buhat sa mga sinaunang paniniwala na siya ay babaeng makasalanan na nagtrabaho sa prostitusyon. Ang makabagong mga paniniwala ay nagluklok sa kanya bilang ang pinakamahalagang babaeng alagad sa Panginoon.
Saksi siya sa mga pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sinasabing matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si Maria Magdalena ay naparoon sa Timog Pransya kung saan siya ay nangaral at namatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. Apostol San Juan Evangelista. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Ang pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na alagad, si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang ebanghelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo. Sa kanya rin inihabilin ni Jesus ang kanyang ina bago ito mamatay. Sinasabing siya rin ang Juan na napapaisla ng Patmos at nagsulat ng huling aklat ng Biblia, ang Apokalipsis. Tanga niya ang aklat at pluma. Sa gisag ng kanyang mismong ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang maraming mga naisulat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Juan Evangelista. Ipanalangin mo kami. Santo Entierro. Malapit sa Kalbaryo ay may isang halamanan na may isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato na hindi pa paglilibingan na pag-aari ni Jose ng Arimatea. Dito nila inilibing si Jesus. Pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at mga Pariseo. Sinabi nila, "Naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya ay muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Pabantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ng kanyang bangkay at sabihin sa mga tao na siya ay muling nabuhay." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayang mabuti ang libingan." Kaya't pumaroon sila at nilagyan ng tatak ang bato at pinabantayan ang libingan upang matiyak nilang dito pakikialaman ninuman. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Santo Entierro. Maawa ka sa amin. Mother Dolorosa, noong siya'y naghihirap, hindi ko pinayagang mawalay sa kanyang piling dahil ako'y nakatayo sa tabi ng kanyang krus. Dahil pag mas malapit ang isang bagay sa puso, ay mas matindi ang sakit nito. Mas masakit sa akin ang paghihirap ng aking anak kaysa sa iba. At nang yumuko siya sa akin mula sa krus, at tumingin ako sa kanya, tumulo ang mga luha sa aking mga mata na parang dugong dumadalo sa mga ugat. At nang makita niya akong naghihirap ng labis, ang aking hapis ay nagdulot sa kanya ng sakit na mas matindi pa sa lahat ng kanyang naramdamang mga sugat. Aking iginigiit na ang kanyang paghihirap ay naging aking paghihirap, sapagkat ang puso niya ay sa akin, kung paanong sa isang mansanas ibinigay ni Adan at Eva ang mundo. Sa isang banda, ang aking anak at ako
ay nagtubos ng mundo sa iisang puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mater Dolorosa, Ipanalangin mo kami.